Maligayang pagdating sa ating paglalakbay tungo sa pinakamalalim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bago pa man dumating ang taong 3,000, bago ang karaniwang panahon, may mga taong naninirahan na sa ating kapuluan, namumuhay at nagtatayo ng kanilang sariling mundo. Ang paskwaharap ng prehistorya ng Pilipinas ay hindi lamang isang akademikong gawain, kundi isang paghahanap ng ating tunay na pagkakakilanlan bilang isang bansa at bilang isang bayan. Ang Pilipinas ay binubuo ng higit sa 7,000 isla na kumakalat mula hilaga hanggang timog, mula silangan hanggang kanluran. Ang bawat isla ay may sariling kwento, sariling kalikasan, at sariling mga naninirahan. Sa loob ng libu-libong taon, ang kapuluang ito ay naging tahanan ng mga sinaunang tao na unti-unting natuklasan ang kagandahan at kayamanan ng ating lupain. Samahan ninyo ako habang tayo ay bumabalik sa pinakamaagang kabanata ng ating kasaysayan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang natuklasan sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong taong 1962, isang pangkat ng mga arkeologo ang nagsagawa ng paghuhukay sa Tabon Cave na matatagpuan sa lalawigan ng Palawan. Doon, natuklasan nila ang mga labi ng tao na kalaunan ay tinawag na Tabon Man. Isang kadepaturer mingait na ritatas artinuturing dat isa dat mang pinakamatatandang labi ng tao na natuklasan sa buong Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng modernong pamamaraan ng pagtukoy ng edad, nalaman ng mga siyentipiko na ang mga labi ng Tabon Man ay may edad na humigit kumulang or 7,000 taon. Isipin ninyo, 47,000 taon na ang nakalipas, may mga taong namumuhay na sa ating kapuluan. Ang natuklasang ito ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamaagang tinahanan ng mga sinaunang tao sa buong rehiyon ng Asya. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang hitsura ng Pilipinas noong panahon ng mga unang naninirahan dito. Isipin ninyo na ang kapuluan noon ay ibang-iba sa ating nakikita ngayon. Sa panahon ng huling Ice Age, ang antas ng dagat ay mas mababa ng humigit kumulang 120 metro kumpara sa kasalukuyan. Dahil dito, maraming bahagi ng karagatan ang naging tuyong lupa at ang ilang mga isla ay magkakakonektado o mas malapit sa isa't isa. Ang temperatura noon ay mas malamig at ang kapaligiran ay puno ng malalaking kagubatan na tirahan ng iba't ibang uri ng hayop. Ang mas mababang antas ng dagat ay nagbibigay daan sa mga sinaunang tao na maglakbay mula sa mainland Asia patungong mga isla ng Pilipinas. Hindi na nila kailangang tumawid ng napakalawak na karagatan. At ang mga bundok, ilog at kagubatan ay nagbigay ng pagkain at tirahan para sa mga unang naninirahan sa ating kapuluan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakapanapanabik na teorya tungkol sa kung paano nakarating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas, ang teorya ng land bridges. Sa panahon ng Ice Age, ang malaking bahagi ng tubig sa mundo ay nakaimbak sa malalaking yelo, kaya't ang antas ng dagat ay mas mababa kaysa ngayon. Dahil dito, lumitaw ang isang malawak na lupain na tinatawag na Sundaland, na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang Sundaland ay nagsilbing isang malaking tulay ng lupa na nagkokonekta sa mainland Asia patungong mga isla ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, ang mga sinaunang tao ay maaaring naglakad o gumamit ng simpleng bangka upang makarating sa ating kapuluan. Hindi na kailangan ng mahabang paglalayag sa karagatan dahil ang mga lupain ay magkakalapit noon. Ito ang nagpaliwanag kung bakit nakarating ang mga tao sa Pilipinas sa napakatagal na panahon. Mula sa mga land bridges at sinaunang paglalakbay, dumating na tayo sa pinakakawili-wiling bahagi ng ating kasaysayan, ang mga unang tunay na Pilipino, ang mga Negrito o mas kilala bilang mga Aeta. Ang mga Negrito ay pinaniniwalaan ng mga mananaliksik na nagmula sa Afrika.
na naglakbay patungong Timog Silangang Asya, daan-daang libong taon na ang nakakaraan. Sila ay may natatanging katangian tulad ng maitim na balat, kulot na buhok at maliit na katawan. Ang mga Aeta ay unang nanirahan sa mga bundok at kagubatan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kilala sila sa kanilang kahusayan sa pangangaso gamit ang pana at palaso at sa kanilang malalim na kaalaman tungkol sa kalikasan. Ang kanilang kakayahang mabuhay sa mahirap na kapaligiran ay patunay ng kanilang katalinuhan at lakas. Sila ang pundasyon ng kasaysayan ng ating kapuluan. Ngayon naman, alamin natin kung paano namuhay ang mga sinaunang Pilipinong ito sa araw-araw. Ang mga Negrito at iba pang unang mananahan ay kilala bilang mga nomadikong tao. Ibig sabihin, hindi sila nanatili sa iisang lugar lamang. Patuloy silang gumagalaw upang hanapin ang kanilang pagkain at tirahan. Ang kanilang pangunahing paraan ng paghahanap ng pagkain ay ang pangangaso ng mga hayop sa kagubatan, pangingisda sa mga ilog at dagat, at pangangalap ng mga prutas, ugat, at halaman mula sa kalikasan. Ginamit nila ang kanilang kaalaman sa kapaligiran upang mabuhay ng maayos. Ang kanilang mga tahanan ay simpleng mga kubol o tirahan na gawa sa mga natural na materyales tulad ng kawayan at dahon. Madali itong itayo at iwan kapag kailangan nilang lumipat sa bagong lugar. Ang simpleng pamumuhay na ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon at pag-unawa sa kalikasan na nakapaligid sa kanila. Bukod sa kanilang paraan ng pamumuhay, ang mga sinaunang Pilipino ay nagpakita rin ng kahusayan sa paggawa ng mga kasangkapan at armas. Sa pamamagitan ng arkeolohikal na paghuhukay sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, natuklasan ng mga mananaliksik ang iba't ibang uri ng bato at butong kasangkapan na nagpapatunay ng kanilang katalinuhan at kakayahan. Sa Palawan, partikular na sa Tabon Cave o Tabon na Yungib, natagpuan ang mga bato na tinasa at hinubog upang magamit bilang mga patalim at pamutol. Sa Cagayan Valley naman, natuklasan ang mga sinaunang kagamitang bato na may edad na libu-libong taon. Ginamit nila ang mga kasangkapang ito para sa pangangaso, pagputol ng pagkain at pagtahak ng kagubatan. Ang mga butong kasangkapan naman ay ginagamit bilang mga karayom at pang-ukit. Ang mga natuklasang ito ay patunay na ang mga unang Pilipino ay hindi lamang mga simpleng manlalakbay, kundi mga dalubhasang gumagawa ng mga kagamitan para sa pang-araw-araw na buhay. Bukod sa kanilang mga kasangkapan at paraan ng pamumuhay, ang mga sinaunang Pilipino ay nagtataglay din ng malalim na kultura at paniniwala. Batay sa mga arkeolohikal na ebidensya, naniniwala sila sa mga espiritu ng kalikasan tulad ng mga espiritu ng kagubatan, ilog at bundok. Itinuturing nila ang kalikasan bilang banal at may buhay na sarili. Isa sa pinakamahalagang ebidensya ng kanilang paniniwala ay ang paraan ng paglilibing sa kanilang mga patay. Sa mga natuklasang libingan sa Palawan at iba pang bahagi ng kapuluan, nakita ng mga arkeolohista na ang mga patay ay inilibing ng maingat kasama ang mga alay tulad ng pagkain, alahas at mga kasangkapan. Ipinapakita nito na naniniwala sila sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang mga ritual ay mahalagang bahagi rin ng kanilang pang-araw-araw na buhay mula sa pangangaso hanggang sa pag-aani na nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa mundo ng mga espiritu at kalikasan. Bukod sa Tabon Men, mayroon pang isa pang mahalagang natuklasan na nagbago sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang tinatawag na Kayawman,
na natuklasan sa Callao Cave sa Cagayan Valley sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang mga buto na natuklasan dito ay may edad na humigit kumulang 6,000 to 7,000 taon na mas matanda pa kaysa sa Tabonman. Ang natuklasang mga labi ay kinabibilangan ng mga buto ng paa, kamay, at ngipin na nagpapatunay ng pagkakaroon ng sinaunang tao sa lugar na ito. Ang pagkatuklas na ito ay nagpapakita na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamaagang tinahanan ng tao sa buong Timog Silangang Asya. Higit pa rito, nagbibigay ito ng bagong pananaw sa prehistorya ng kapuluan na nagpapahiwatig na ang mga sinaunang tao ay nakarating na sa Pilipinas ng mas maaga pa kaysa sa dating inaakala ng mga siyentipiko at arkeolohista. Matapos matuklasan ang mga ebidensya ng mga sinaunang tao sa Luzon at Palawan, mahalagang talakayin kung paano unti-unting kumalat ang mga taong ito sa buong kapuluan. Hindi nangyari ang pagkalat na ito ng sabay-sabay, kundi sa loob ng libu-libong taon habang ang mga grupo ng tao ay dahan-dahang naglalakbay mula sa isang isla patungo sa isa pa. Mula sa Luzon, unti-unting nakarating ang mga tao sa Visayas at kalaunan ay nakarating din sila sa Mindanao. Sa bawat bagong lugar na kanilang napuntahan, kinailangan nilang mag-angkop sa iba't ibang kapaligiran at klima. Engs marunayin di branda banuksaynen tutos na mas malamig na panahon habang ang mga nasa baybayin ay nag-angkop sa buhay dagat. Ang kakayahang mag-angkop na ito ang nagpapakita ng kahusayan at katalinuhan ng mga sinaunang Pilipino na naglatag ng pundasyon para sa magkakaibang kultura na makikita natin sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas ngayon. Habang kumakalat ang mga sinaunang Pilipino sa buong kapuluan, hindi sila nabuhay ng mag-iisa sa mundo. Batay sa mga arkeolohikal at lingwistikong ebidensya, malinaw na may pakikipag-ugnayan ang mga unang Pilipino sa mga tao mula sa Taiwan, Indonesia at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang Austronesian Language Family o ang pamilya ng mga wikang Austronesiano ay nagpapatunay na ang mga sinaunang tao mula Taiwan ay bumaba patungong Pilipinas mga 4,000 taon na ang nakakaraan na nagdala ng bagong kultura, teknolohiya at paraan ng pamumuhay. Akisa sa natuklasang arkeolohikal na gamit tulad ng mga palayok at alahas ay nagpapakita ng pagkakatulad sa mga natuklasan sa Indonesia at Vietnam. Ang mga pagkakatulad na ito ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay bahagi ng isang malawak na network ng pakikipag-ugnayan sa buong rehiyon ng Asya na nagpapayaman sa kultura ng mga sinaunang Pilipino. Bukod sa koneksyon ng mga sinaunang Pilipino sa ibang mga kultura sa Asya, mahalaga ring pag-usapan ang papel ng dagat sa kanilang buhay. Para sa mga sinaunang Pilipino, ang karagatan ay hindi isang hadlang kundi isang makapangyarihang daan ng pagkakataon. Sa pamamagitan ng kanilang mga bangka, nakapaglayag sila mula isla hanggang isla, nagtatayo ng mga ugnayan sa pagitan ng mga komunidad. Ang dagat ay nagsilbing daluyan ng kalakalan kung saan ipinagpapalit ang mga produkto tulad ng pagkain, mga kasangkapan, at iba pang pangangailangan. Hindi lamang mga kalakal ang lumalayag sa karagatan, kundi pati na rin ang mga ideya, wika at kultura. Ang mga sinaunang Pilipino ay kilala bilang mga dalubhasang manlalayag na may malalim na kaalaman sa mga alon, hangin at bituin. Ang kanilang kahusayan sa paglalayag ay nagpapakita na ang dagat ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at kabuhayan. Habang lumipas ang libu-libong taon, unti-unting nagbago ang mundo ng mga sinaunang Pilipino. Ang pagbabago ng klima pagkatapos ng huling Ice Age ay nagdulot ng malaking epekto sa kanilang pamumuhay. Ang mga temperatura ay tumaas at ang antas ng dagat ay unti-unting umaangat
na lumubog sa mga dating land bridges na nagsilbing daan ng mga sinaunang tao papunta sa kapuluan. Ang Sundaland, na dating malawak na lupain, ay naging mga hiwalay na isla tulad ng nakikita natin ngayon. Kasabay nito, ang pagdating ng mga bagong grupo ng tao, lalo na ang mga Austronesian mula sa Taiwan mga 3,000 before the Common Era, ay nagdala ng bagong kaalaman, teknolohiya, at kultura. Ang mga bagong dating ay nagdala ng pagsasaka, pagpapalaki ng hayop, at mas advanced na mga kasangkapan. Ang pakikipag-ugnayan ng mga Negrito at mga Austronesian ay nagbunga ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na nagtatanda ng pagtatapos ng purong hunter-gatherer na pamumuhay at simula ng mas organisadong lipunan. Kahit lumipas na ang libu-libong taon, ang pamana ng mga unang Pilipino ay nabubuhay pa rin sa kasalukuyan. Ang mga Aeta at iba pang katutubong grupo tulad ng mga Mangyan, Lumad at Palawan ay nagtataglay pa rin ng mga kaugalian at tradisyon na maaaring masubaybayan pabalik sa mga sinaunang panahon. Ang kanilang kaalaman sa mga halamang gamot, pamamaraan ng pangangaso, at mga ritual na pangkalikasan ay patunay ng matibay na ugnayan sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang wika, musika at sining ay nagsisilbing buhay na aklat ng kasaysayan na hindi matatagpuan sa anumang sulat. Ngunit sa kabila nito, marami sa kanilang mga kultura ay nanganganib na mawala dahil sa modernisasyon at pagkawala ng kanilang mga lupain. Kaya naman, ang pangangalaga ng kanilang kultura ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno kundi ng bawat Pilipino. Ang pagpapahalaga sa kanilang pamana ay pagpapahalaga sa ating tunay na pagkakakilanlan bilang isang bansa. At doon tayo nakarating sa katapusan ng ating paglalakbay sa prehistorya ng Pilipinas. Mula sa Callao man na may edad na humigit kumulang 67,000 taon hanggang sa Tabon man na natuklasan sa Palawan at sa mga Negrito o Aeta na itinuturing na mga unang tunay na Pilipino, malinaw na ang ating mga ninuno ay may mayaman at malalim na kasaysayan na nagmumula pa sa sinaunang panahon. Ang pag-aaral ng prehistorya ng Pilipinas ay hindi lamang isang akademikong ehersisyo. Ito ay isang paraan upang mas maunawaan natin kung sino talaga tayo bilang mga Pilipino. Ang ating pagkakakilanlan ay nakaugat sa libu-libong taon ng kasaysayan, kultura at tradisyon. Kaya naman, patuloy nating pag-aralan, pahalagahan at ipagmalaki ang mayamang pamana ng ating bansa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli!